Eto, mainit na balita mga idol. Dumadami na ulit ang mga Pinoy players na maglalaro sa Japan at sa totoo lang, parang buong Gilas score nandun na. 8 players agad ang susubaybayan natin ngayong 2025 to 2026 season. Nandyan sina AJ Edu, Dwight Ramos, Ray Parks Jr., Francis Lopez, Kai Soto, Matthew Wright, Jamie Malonzo at Kiefer Ravena. Eto at isa-isahin natin ang 8 players na maglalaro sa Japan B-League. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Number 1, AJ Edu sa Gunma Crane Thunders. Para sa akin, AJ Edu ang klase ng player na underrated ng sobra. Sa Gunma, obvious na depensa talaga ang mundo niya. Lagi siyang nasa ilalim, handang humarang kahit sinong malakas na import big man. Hindi siya yung type na laging may highlight reel dunk or flashy scoring, pero ramdam mo kaagad yung presence niya sa depensa. Minsan, tipong nag-contest lang siya ng shot o nag-force ng bad shot, wala sa stat sheet yon, pero yun ang tipong bagay na nagpapalakas ng team momentum. Honestly, kahit sa Gilas, siya talaga yung main defensive weapon ni Coach Tim. So swerte ng team niya sa Japan kasi napakasipag talaga ni Edu sa defense at yung talaga yung binabayaran sa kanya. And for sure, ang daming nag-aabang na Gilas fans sa mga game niya sa Japan B-League. Number 2, Dwight Ramos sa Libanga, Hokkaido. Si Dwight para sa akin yung pinaka-steady sa lahat. Sa Hokkaido, hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nagpapakita ng sobrang flashy plays, pero consistent palagi. Ang dami kong nakikitang possessions kung saan parang wala ng option yung team, tapos bigla siyang lalabas para mag-create ng something, whether drive, extra pass, o simpleng pull-up jumper. Sa mata ko, Dwight is pwedeng maging glue guy ng Libanga. Hindi siya headline scorer pero parang lahat ng parte ng laro hawak niya. Siya rin yung tipo ng player na kahit hindi siya umiscore ng malaki, makikita mo sa plus-minus na positive siya kasi ang dami niyang ginagawa. Opinion ko, kung may player na pinaka-coach's dream sa batch na to, si Dwight, yon. Number 3, Ray Parks Jr. sa Osaka Evesa. Sa mga darating na game ng Osaka, unang mapapansin nyo, panigurado, ay yung veteran presence ni Ray Parks. Hindi na siya yung batang Parks na puro explosiveness. Ngayon, mas matalino na siya sa galaw. Pinapanood ko siya sa mga dati niyang game kung paano siya magdala ng bola. Minsan, slow dribble lang yung muna. Parang binabasa yung depensa bago umatake, which is a good sign na nagmamature na yung playstyle niya. And I guess kapag kailangan ng puntos ng Osaka, steady shooter pa rin naman siya sa pull-up jumper niya. Para sa akin, sa Evesa, siya yung magiging closer type, yung hindi man lagi starting scorer pero sa mga last 5 minutes ng dikitang laban, madalas nasa kamay niya yung bola because of his experience sa mga clutch situations. Opinion ko, mahalaga yung role niya bilang veterano sa team kasi marunong siyang magbasa ng game tempo. Hindi palaging mag-i-explode sa stats pero yung presence niya sa court ang nagbibigay ng tiwala sa mga teammates niya. Number 4, Francis Lebron Lopez sa Fighting Eagles Nagoya. Bilang rookie sa B-League, kitang-kita agad ang excitement na dinadala ni Francis Lebron Lopez sa Fighting Eagles Nagoya. Sa bawat fast break, parang may highlight dunk na mangyayari, walang takot sa malalaking kalaban at laging handang magbigay ng energy sa laro. May mga pagkakataon na medyo hilaw pa ang execution niya, mapipilit minsan ang drive o madaling maputol sa half-court set. Pero bilang fan, sulit panoorin ang raw athleticism at tapang niya. Para sa akin, siya yung energy guy na biglang nakaka-change ng momentum ng laro. Yung tipong tahimik ang crowd tapos biglang may slam dunk, sabay sumigaw lahat. Sa kanyang huling taon sa UP, nag-average siya ng halos 11 puntos, 6 na rebounds at halos 3 blocks. At ngayon, bilang rookie sa Japan, inaasahan na malaking bahagi siya ng Nagoya. Kung ma-develop pa niya ang shooting at decision making, baka siya na ang susunod na face ng Pinoy players abroad. Sa ngayon, kahit may hilaw na moments pa, malinaw na kitang-kita ang potensyal niya.
at marami ang nag-aabang kung paano niya palalakasin ang Fighting Eagles sa mga susunod na season. Number 5. Kai Sotto sa Koshigaya Alphas. Si Kai kahit dumaan sa napakadelikadong injury, iba talaga presence sa mga Japanese. Every possession dati sa laro niya, parang automatic option siya to score. Kahit hindi siya agad ang primary scorer sa play, yung simpleng paghawak niya ng bola sa post, nagiging spark na agad na may mangyayaring maganda sa posisyon na yon. At sa depensa, obvious pa din kahit di siya palaging nagbablock, yung height at wingspan niya palang nagdudulot na ng hesitation sa kalaban. Pero opinion ko, minsan nahahalata na parang mabigat yung expectations ng Gilas fans sa kanya. Kasi lahat ng mata nakatutok na kung malaki nga ba ang improvement niya from last year to this year, kaya konting sablay lang nagiging big deal agad sa iba. Pero para sa akin, hindi niya kailangan maging 20-point scorer para maging impactful. Ang mahalaga, maging solid defender at finisher siya. Pero kung makuha niya consistency sa shooting range niya, feeling ko, ibang level na Kai ang makikita natin, and for sure, magagamit niya yan pag nakabalik na siya sa Gilas sa FIBA qualifiers sa Nobyembre. Number 6. Matthew Wright sa Kawasaki Brave Thunders. Si Wright para sa akin, yung pinaka-predictable sa sense na alam mong shooter siya, pero unpredictable kasi hindi mo alam kung kailan siya puputok. May mga laro na quiet lang siya buong first half, tapos sa third quarter, biglang sunod-sunod na tres. Nakaka-shift ng momentum yung ganon. Sa Kawasaki, halata na role niya talaga ay floor spacer. Siya yung papasok para bigyan ng bentahe ang offense. Pero ang opinion ko, underrated yung leadership niya. Kasi aside sa shooting, veteran presence din siya at kaya niyang mag-compose ang teammates niya. Hindi lang basta shooter si Wright para sa akin. Kapag nahanap niya yung rhythm niya, game changer talaga siya sa Brave Thunders. Number 7. Jamie Malonzo sa Kyoto Hanaris. Ito, isa sa mga pinaka-kontrobersyal sa mga nakaraang araw ay etong si Jamie Malonzo matapos ang kanyang pag-alis sa kanyang mother team na Barangay Ginebra. Pero hindi na natin pag-uusapan yung pag-alis niya sa PBA dahil ang magandang balita ay maglalaro siya sa team ng Kyoto Hanaris sa Japan B-League. Alam naman ng lahat na ibang klaseng ang athleticism ang pwede niyang maibigay sa kanyang bagong team niya sa B-League. Though napakalimit na nating makita si Jamie na gumawa ng mga highlight dunks, for sure ako na mag-iiba ang laro nito pag napunta sa Japan. Hindi sa hinahype ko si Malonzo, but for me, kayang-kaya pa niya mailabas yung laro niya dati bago siya ma-injury, and I guess B-League is the right place para mapakita niya ulit yung game niya sa mga fans. Kung makukuha niya yung balance ng entertainment at efficiency, feeling ko malayo mararating niya sa B-League. Number 8. Kiefer Ravena sa Yokohama B Corsairs. Si Kiefer sa Yokohama, para sa akin, epitome ng floor general. Ngayon, mas matured na ang laro niya. May control na rin siya sa tempo and parang nagiging extension na rin siya ng coach sa loob ng court dahil sa leadership niya on and off the court. May mga pasa siyang simple lang tingnan pero sobrang timely. Kaya ang dami niyang na-open up na teammates. Yung clutch DNA niya sa Gilas, dala niya pa rin sa Yokohama. Though tagal na rin naman nating di nakikita si Kiefer wearing Gilas uniform. Para sa akin, isa pa rin siya sa mga muka ng batch na to. Hindi siya trending player, hindi rin palaging headline. Pero sobrang solid at reliable niya sa Japan B-League hanggang ngayon. Sa 8 players, makikita mong iba-iba yung roles nila pero lahat may value. Opinion ko, ito yung pinaka-solid na Pinoy na maglalaro sa Japan na hindi lang basta numbers, kundi may tunay na impact sa team nila. Nakakatuwa kasi bawat laro sa B-League ngayon, siguradong may Pinoy na mapapanood at hindi lang basta role player, kundi talagang contributors. Para sa akin, masayang panahon to para sa Pinoy basketball fans kasi kahit na nagbago na yung rules nila sa mga Asian imports, pinagkakatiwalaan pa rin nila ang mga Pinoy sa liga nila.